Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So laman ng lahat ng trade rumors sa yung Los Angeles Lakers. Interesado nga sila kay DeJounte Murray, kay Bruce Brown, kay Zach LaVine, DeMar DeRozan, Alex Caruso, kay Trae Young, kay Donovan Mitchell, Siakam at OG Anunoby noon, kay Jordan Clarkson, kay Buddy Hield, at ngayon naman ay gusto nilang ibalik si Dennis Schroeder at Andre Drummond. Ang mga fans nga ay nalilito na. May ibang nagtatanong kung alin ba ang totoo dito. Well, lahat nga ito totoo mga kaibigan. Sadyang napakadami lang talaga na tinitingnan na players ng Lakers ngayon. Ang mga balita na yan ay lahat nga nanggagaling sa mga very trusted sources natin na tulad nila Woj ng ESPN, Shams ng The Athletic, at Lakers designated reporter ng ESPN na si David McMenamin. Ang pinaka-latest ngayon ay interesado silang ibalik si Dennis Schroeder matapos na lumabas sa mga report na hindi ito masaya sa kanyang pagkakalipat sa bench role nang dumating si Immanuel Quickley sa Toronto Raptors. Depensa nga ang hanap ng Lakers sa kanilang backcourt at sakto dito ang World Cup MVP. Habang si Andre Drummond naman ay gusto ngang ibalik ng Lakers bilang additional big man na pangtapat kay Nikola Jokic kung sakaling makaharap nga nila ito muli sa playoffs. So gusto nga ng Lakers na gumawa ng galaw bago sumapit ang trade deadline. Nagkakaproblema lang sila dahil madalas nga hingin sa kanila ay si Rui Hachimura at Austin Reeves, ngunit ayaw nga nilang pakawalan ito. Kaya naman wala silang natatapos sa deal sa ngayon. Kayo ba mga kaibigan, sino bang gusto nyo mapunta sa Lakers? Habang kahapon naman ay opisyal nang nilabas ang 41-man pool ng Team USA para sa Paris Olympics kung saan kabilang ang mga pangalan na expected na kumbaga nakasali sa final lineup tulad nila LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Anthony Davis, Jason Tatum, Kyrie Irving at iba pa. Ngunit may ibang pangalan din nga na unexpected kumbaga na mapasama sa listahan na ito tulad nila Walker Kessler, Desmond Bane, Alex Caruso, Josh Hart, Cam Johnson at iba pa. Isang pangalan na inaasahan na pasok sa listahan na ito ngunit hindi nga isinali ng Team USA staff ay si Zion Williamson. Pagpasok ka ni Zion sa NBA noon ay inaasahan na siya ang magiging sunod na mukha ng liga. Grabe nga ang hype sa kanya at deserve nga ang hype na ito. Naging solid nga ang kanyang first 2 seasons kahit na may mga injuries siya. Agad nga siya naging starter sa All-Star Game. Ganun pa man from there, other than madami siyang injuries na natamo at may mga issue din siya sa kanyang timbang, ang kanyang development nga ay naging stagnant. Bagkus bumagsak pa nga ito mga kaibigan, bumagsak nga ang kanyang performance from averaging 27 points and 7.2 rebounds per game on 61.1% shooting sa field sa kanyang sophomore season. Ngayong season nga ay nagtatala na lamang siya ng 21.9 points and 5.6 rebounds per game on 58% shooting sa field. Malaking drop nga yan. Hindi din siya nagpapakita ng improvement sa kanyang depensa. Napakataas na nga tumalon at ang laki ng kanyang katawan ngunit hirap nga siyang makakuha ng 10 rebound at nag-average lamang ito ng 0.4 blocks per game. Halos non-existent din nga mga kaibigan ng kanyang depensa. Bukod dyan ay isang 6'6" power forward nga siya mga kaibigan. Sobrang undersized nga niyan sa international game kung saan sa Serbia ay naglalaro minsan si Nikola Jokic bilang power forward. Si Sabonis bilang power forward din kasama si Valanciunas sa Lithuania. Kaya naman malamang ay ito nga ang dahilan kung bakit hindi na siya naisama sa lineup, pati na din si Draymond Green. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?